Mark 10:32 to 45. Babasahin ko po. Mark 10 verses 32 through 45. At sila'y nanga sa daan na nagsisiahon sa Jerusalem at nangunguna sa kanila si Jesus. At sila'y nangagtaka at ang nangagsisisunod ay nangatakot at muling kinuha niya ang 12 at nagpasimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kanya'y mangyayari. Na sinasabi, narito nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba. At siya'y kanilang hatulang patayin at ibibigay siya sa mga hentil. At siya'y kanilang aalimurahin at siya'y luluraan at siya'y hahampasin at siya'y papatayin. At pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon siyang muli. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya ay nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Datapot sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kainom baga kayo sa sarong aking iinuman? O mga kabautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin? At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Recording in Datapot progress. ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay. Datapot yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. Verse 41. At nang marinig ito ng 10, ay nagpasimula silang mga galit kay Santiago at kay Juan. At sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila'y sinabi, nalalaman ninyo na yung mga inaaring mga pinuno ng mga hentil ay nangangapa Panginoon sa kanila at ang sa kanila yung mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapot sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sino mang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo ang magibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang title po ng ating message this morning ay The Path of Humble Service. The Path of Humble Service based on Mark 10:32 to 45. Mga kapatid, likas sa atin na itaas ang ating mga sarili sapagkat ang pride ay patuloy na nananahan sa ating mga puso. Sa makasalanang katawang ito ay patuloy na nagpaparamdam at nagpapakita ang ating pride sa pamamagitan ng ating pananalita, kilos at maging ng isipan. Minsan mahilig tayong magbigay ng opinyon sa mga bagay na hindi po natin naiintindihan. Yung modernong term nga po natin doon ay bida-bida. E nung araw, ang sabi ay bangka sa kwentuhan. At meron tayong tinatawag na FOMO. Alam niyo po ba yung FOMO? Fear of missing out. Kaya kung ano-ano ang sinasabi natin. Sa araw-araw, ang hinahanap natin ay papuri ng tao para tumaas yung tinatawag nating self-esteem. At ito ay tinatawag din na self-promotion. Isa sa mga palatandaan nito ay kapag nag-post tayo ng pangmalakasan nating larawan sa Facebook, pero nasaktan yung ating damdamin dahil sa loob ng 24 na oras, isa lang yung nag-react. Angry pa yung nireact sa'yo. Madalas ayaw natin ng correction. Nagagalit tayo kapag sinasabi sa atin kung ano ang mali sa atin. Ang sakit ma-review kasi tinatamaan yung ating pride. So tingin ko ang isa sa pinakamalalang klase ng pride ay yung pagwala na tayong tinatawag na self-awareness. Hindi natin namamalayan na sobrang yabang na pala natin, sobrang taas ng tingin natin sa ating mga sarili, pero masakit na pala sa mata ng mga maraming tao. Pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon, sa kapwa, tila ba napakahirap masumpungan ng pagpapakumbaba. Pwede tayong maglingkod ng walang pagpapakumbaba, pero kung meron tayong pagpapakumbaba,
natural na po susunod na yung paglilingkod. Subalit, marami po sa atin ang gusto ay laging pinaglilingkuran. Pero ayaw nating maglingkod. Madalas, inuutusan pa tayo bago kumilos, at bago kumilos, ang dami nating reklamo, at kapag sumunod, sobrang sama ng loob po natin. Siguro lahat sa atin ay mayroong karanasan na sa punto ng ating buhay na habang naghuhugas ng plato, nagwawalis o kaya naglalaba, masakit sa loob. Kaya nangangabungi yung plato natin sa bahay dahil minsan hindi taos puso ang ating paghuhugas. Meron nga pong isang lalaki na isa sa mga dahilan kung bakit siya nagpakasal ay para paggising niya ay meron ng almusal na nakahanda. Ang di niya alam ay yun din pala yung pangarap ng mapapangasawa niya. Kaya namatay sila sa gutom. Sa pag-aaral natin ngayong umaga, titignan natin ang katuruan ng Panginoong Hesus patungkol sa humble service at kung paano niya isinapamuhay ang paglilingkod na puno ng pagpapakumbaba. Again, ang pamagat ng sermon natin ay The Path of Humble Service, sapagkat ang naratibong binasa po natin kanina ay literal na ang Panginoon at ang kanyang mga disipulo ay naglalakbay patungo sa Jerusalem. Sa Jerusalem kung saan katakot-takot na paghihirap ang mararanasan ng Panginoon upang ipahayag yung kanyang humble service. So ang sabi po sa verse 32, at sila'y nangasa daan na nagsisiahon sa Jerusalem at nangunguna sa kanila si Jesus. At sila'y nangagtaka at ang nangagsisunod ay nangatakot at muling kinuha niya ang 12 at nagpasimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kanya'y mangyayari. Ang mga sumusunod sa Panginoon, according po dito, ay namangha at the same time natakot. Dahil si Jesus ay patungo sa Jerusalem, na alam nila na mapanganib ang lugar na iyon para sa Panginoon. Dahil tinitiktikan na si Jesus ng mga religious leaders para patayin at marami na yung tinatawag na hostile encounters with Him. Tapos sa Jerusalem, nandun yung center of power ng mga religious leaders. Dito po sa passage, iminukod ng Panginoon ang 12 para pawiin ang kanilang takot at ihanda ang kanilang mga puso sa mangyayari sa Kanya. Let's go to verse 33. Na sinasabi, narito nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y kanilang hatulang patayin at ibibigay siya sa mga hentil. Ang term dito, paahon patungo sa Jerusalem dahil mataas o yung elevation ng Jerusalem ay nasa 2,550 feet above sea level. At ito po, sa passage na ito, yung pangatlong pagkakataon na sinabi ni Jesus sa mga apostol niya ang magaganap sa kanya sa Jerusalem. Kung titignan po natin ang kabuuan na nangyari kay Jesus, titignan natin yung whole picture, siya nga isinalang sa harapan ng mga tiwali at hindi makatarungang Jewish religious leaders. At pag sinabing Jewish religious leaders nung panahon na yan, political leaders din sila. At siya ay pinatawan nila ng kamatayan. At dahil hindi sila pwede magsagawa ng pagpatay, ipinasa nila si Jesus sa mga hentil, sa mga Romanong pinuno. Verse 34. Ang sabi pa ng Panginoon patungkol sa kanyang sasapitin, at siya'y kanilang aalimurahin, at siya'y luluraan, at siya'y hahampasin, at siya'y papatayin, at pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon siyang muli. Tunay na lubos na naganap ang mga bagay na ito. Si Jesus na walang kasalanan, ipinako sa krus katabi ng mga kriminal. Noong mga panahong iyon, ang crucifixion or ang kamatayan sa krus, ang pinaka nakahihiya at pinakamahirap na paraan ng kamatayan. Sa karaniwang daan, isinasagawa ang crucifixion para masaksihan ng mga dumadaan ng marami. At ang kamatayan sa krus ay dinisenyo para maranasan ang tinatawag na slow, painful death. Ang tanong po, bakit ipinailalim ni Jesus ang kanyang sarili sa labis na paghihirap? Sa isang utos niya lamang, pwedeng milyon-milyong anghel ang bumaba at tugisin yung mga umaaway sa kanya. Sa isang salita niya lamang, kaya niyang tapusin ang lahat ng mga lumalait sa kanya. Subalit hindi niya nilabanan ng mga ito, bagkus buong pusong pagpapakumbaba niyang sinalo ang physical at emotional na suffering, buong pagpapakumbaba niyang sinapo ang poot ng Diyos
para sa ating kaligtasan. Ito po yung tinatawag na humble service, ang pinakita ng Panginoong Hesukristo. Sa halimbawa ng Panginoong Hesus na humble service, pag sinabing humble service, may dalawang S. Una, sacrifice. Pangalawa, selflessness. Sacrifice, dahil buhay ang inalay ng Panginoon, sarili niyang buhay. Selflessness, upang bayaran ang kaparusahan na nararapat na para sa atin. At bilang mga iniligtas ng Panginoon, nais niya na tayo ay maglingkod ng may pagpapakumbaba. Baka nakakalimutan po natin na kapag sinabing Christians, ayon po sa Bible ay ibig sabihin, servants of the Lord. Kaya tama po yung kataga na we are saved to serve. At ang paglilingkod naman po sa Panginoon ay hindi lamang limitado na nakikita sa stage, sa simbahan. Pwede tayong maglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin, tapat na pagdalo sa mga gawain, kasi hindi po natin namamalayan kung minsan makita lang tayo ng kapatiran na discourage. Yung discourage ng kapatiran, nakita tayo, pwede silang ma-encourage. Ay, salamat, andito si kapatid. Makakautang na ako ng 1.5. Pwede maging source tayo ng encouragement sa iba't ibang mga kaparanan. Pwede tayong maglingkod sa pamagitan ng pagkakaloob, generously, sa pagbabahagi ng ebanghelyo, sa paglilinis ng kapaligiran ng ating bahay-sambahan, sa pagtulong sa kapwa tulad ng mga nabaha. And of course, sa pagsasapamuhay ng ating pananampalataya, saan man tayo naroroon, ano man ang ating profession, at ano man ang panahon, masungit man ang panahon o maganda. Verse 35. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya ay nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. Parang anticlimactic ang hirit ni na Santiago at Juan. Malamang walang gap sa pagitan ng verse 34 at verse 35. Ibig sabihin, pagkatapos ng napakabagbag damdamin, nakapahayagan ng Panginoon tungkol sa kanyang humble, selfless sacrifice na haharapin sa Jerusalem, dalawa sa kanyang mga disipulo, bumubuelo, may request for greatness. Sa Book of Matthew, ang nangingi ng pabor kay Jesus ay ang ina ni na Santiago at Juan. Lumuhod pa ito. Sa madaling salita, si Juan, si Santiago, ang kanilang ina ay may hiling mula kay Jesus. Meron pong traditional na interpretasyon kung saan ang nanay daw ni Santiago at ni Juan ay kapatid ni Maria na nanay ni Jesus. Maaring ginagamit nila yung pagiging kamag-anak upang pagbigyan sila agad ni Jesus sa kanilang hiling. At kung hindi naman nila kamag-anak, ang hiling na ito ay maaaring nagmula sa pagiging bahagi ni Juan at Santiago ng inner circle ni Jesus. Kung ibubuod natin ang puso ng magkapatid na Juan at Santiago sa isang salita, ito ay tinatawag na entitlement. Entitlement. Hindi maaaring sangkap ng humble service ang pagiging entitled. May mga pag-aaral po na ang mga Filipino raw ay masyadong nahuhumaling sa mga titulong idinaragdag sa mga pangalan po natin bukod sa nakasulat sa birth certificate. Hindi naman po smart shaming, ngunit marami sa atin, hindi lahat. Kung susuriin natin ang ating mga puso, tila ba gusto nating isampal sa pagmumukha ng ibang tao yung ating mga narating sa buhay, kung ano tayo ngayon. Aminin man natin o hindi, may nagpo-post sa Facebook ng kanilang accomplishments na nakaka-inspire. Naiiyak tayo sa kagalakan dahil sa tagumpay nila. At mayroon din namang nakakainis dahil may halong yabang, may pagka-superior. Ngunit bakit ba tayo naiinis? Baka natatapakan din yung ating pride. Vice versa po yan eh. I-check natin bakit natin pinapakita to at bakit tayo tinatamaan kapag mayroong nagsishare ng kanilang mga accomplishments. Nung ako ay bagong graduate sa college seminary, ang pangarap ko po ay maging pastor ng isang mega church. Hindi upang i-honor ang Panginoon, kundi para makilala yung aking pangalan. Kasi siguro ang sarap sa pakiramdam, Reverend Darren Caber, lead pastor of SDCBC. Ang ibig sabihin ng SDCBC, Saint Darren Caber Baptist Church with 5,000 members. Mga bata pa lang yon.
Ako po ay 12 taon na dito sa Baliwag. Ang pinagkatiwala sa akin ng Panginoon ay isang maliit na iglesia na hindi kilala, na hindi bongga, simple lamang sa house church nagtitipon na may puno ng mangga sa tabi. Sa tingin ko, ang tanging advantage lang ng aming local church ay pogi yung pastor nila. Siyempre, hindi ko sasabihin na pogi ako kasi nga, humility yung topic natin. Pag hindi humility, pwede kong ipagmalaki. Alam niyo po, hanggat may bintana, tayong pwedeng dungawan. Ipangangalandakan natin ang connection natin sa mga tinatawag na influential people, powerful people. Pinsan ko si Mayor, anak ako ng CEO ng kumpanya, tropa ko yung pulis, kumari ko yung principal ng GCA, ninang ng anak ko yung may-ari ng Braces and Beyond Dental Clinic. Kaya kahit may nakasalang, ako muna. Sa ating passage, ang hiling din na Santiago at Juan ay napaka-assuming. Para bang sinasabi nila, kahit ano ang hilingin natin, hindi tayo tatanggihan ni Jesus. Malakas tayo dyan eh. Pero sa verse 36, ito po yung naganap. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyong sa inyo yung aking gawin? Verse 37. At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaliwalhatian. Na-imagine ni Juan at Santiago na si Jesus ay nakaupo sa trono at ang isa sa kanila ay nasa kanan, ang isa naman ay nasa kaliwa. Ang mga posisyong ito ay napakataas pagdating sa sinaunang kaharian, sa mga sinaunang mga kaharian. Ang taong may puso ng isang lingkod ay handang magpakababa. Ngunit sina Santiago at Juan, ang tinitibok ng kanilang damdamin ay magpakataas. Salungat ito sa isa na pumuhay ni John the Baptist. Pero binanggit si John the Baptist sa John 1:27 ng kanyang sinasabi patungkol kay Jesus. Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kanya hindi ako karapat-dapat magkalab ng panali ng kanyang pangyapak. Ang nagkakalas ng sintas ng panyapak ay trabaho ng isang servant. Pero ang sinasabi ni Juan Bautista dito, mas mababa pa ako kaysa sa servant sa harapan ni Kristo. John 3 verse 30. Sabi ni John the Baptist pa, siya'y kinakailangan dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Para bang sinasabi ni Juan Bautista, hindi kailangang nasa larawan ako, basta si Kristo ang nakikita. Tanggalin niyo na yung pangalan ko sa listahan ng mga pararangalan sa awards night. Basta ang papuri ay kay Kristo. Samantala, sina Santiago at Juan ay hindi isinapuso ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang pagdurusa sapagkat ang kanilang isipan ay okupado kung paano makarating sa kadakilaan. Hindi nila lubos na naunawaan that time na kailangan mo nang dumanas ng hirap ng Mesaya. Ang paniniwala nila, ang inaasahang Mesaya ay political warrior, political leader na magliligtas sa kanila mula sa Roman Empire. Kaya nais nilang maupo sa kanan o sa kaliwa kasi astig dun eh. Matinding popularidad ang pwede nilang makuha doon. Naunawaan lamang nila ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang pagdurusa nang ang Panginoon ay muling mabuhay. Pero dito sa ating passage, ang naisin pa ni Santiago at Juan ay magkaroon ng special treatment mula kay Jesus. Maaari nating isipin, grabe naman itong si Juan at Santiago. Ano bang trip nila? Ngunit alam nyo ba, madalas ganun din po tayo sa kanila. Gustong-gusto natin ang tinatawag na VIP treatment. Mahilig tayong mag-utos, ngunit hindi handang tumulong. Mahilig tayong magreklamo at marami tayong suwestyon, kritisismo, pero ayaw naman natin mag-volunteer. Ika nga eh, hindi tayo willing lumusong sa baha kapag may tawag ng pangangailangan. Hirap din tayo magpasakop sa ating mga superiors. Iniisip natin na mas magaling tayo sa kanila. Kapag may event, gusto natin, special yung ating upuan. Halimbawa, may kinakasal, gusto natin, nasa gitna nila tayo kahit hindi naman tayo invited. Verse 38. Datapot sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman? O mga kabautismoan sa bautismo sa ibinautismo sa akin? Pinapakita rito na ang hiling ni Santiago at Juan ay walang kabuluhan.
Ang pangunahing tanong ng Panginoon kina Juan at Santiago, kung i-interpret po natin o papababawin natin yung verse 38, ang tinatanong lang ni Jesus, kaya nyo bang magdusa tulad ko? Nais iparating ni Jesus bilang mission niya sa mundong ibabaw, bago lubos na maihayag ang kanyang glory bilang Messiah, mayroon munang Calvary. Mauuna ang Calvary, then glory. At bago marating ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay, dadaan muna sa kapigatian at kamatayan. Sa pananaw ni Juan at Santiago, wala pa silang idea tungkol sa suffering Messiah. Verse 39, at sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin, ay ibabautismon kayo. Verse 40, datapwat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa, ay hindi ako ang magbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila ng mga pinaghahandaan. Kinikilala ng Panginoon na darating yung point na sina Juan at Santiago ay matututo rin mag-suffer para kay Kristo. Ipinakita rin ni Jesus ang kanyang humble submission sa Diyos Ama hinggil sa kung sino ang mauupo sa kanyang kanan o kaliwa. Hindi ito by request, kundi ito ay by design of God, by the design of God. Bahagi ng sovereign decree ng Diyos. Verse 41, at nang marinig ito ng 10, ay nagpasimula silang magagalit kay Santiago at kay Juan. Nagalit ang 10 alagad kay Santiago at Juan dahil sa tingin nila ay kahibangan ang hiling ng dalawa. Ngunit bakit nga ba sila nagalit? Hindi dahil sumang-ayon sila kay Jesus na nasa kamay ng Diyos Ama ang tungkol sa kanilang hinihiling. Hindi rin dahil sa tingin nila ay hindi na mahalaga ang hiling na iyon at ito ay maling request. Bagkus, maaaring sila mismo ay nagnanais ng mga posisyong iyon. Ayaw nilang manatiling simpleng tagasunod ni Jesus. Gusto nila yung big time. Sa madaling salita, nagalit sila dahil naiinggit. Nirebuke nila yung magkapatid hindi dahil sa humility na nagmumula sa kanilang puso, kundi dahil sa tinatawag na rivalry. Verse 42. At sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila'y sinabi, nalalaman ninyo na yung mga inaaring mga pinuno ng mga hentil ay nangakapapanginoon sa kanila at ang sa kanila yung mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Habang ang mga apostol ay hindi mapakali tungkol sa isyu ng posisyon, ibinahagi ng Panginoon kung paano namumuno ang mga hentil. Sila ay mga diktador ng mga panahon na yon. Ito ay pamumuno sa pamamagitan ng manipulasyon, opresyon, pananakot at pang-aabuso sa kapangyarihan. Alam niyo po ba, ang pagkahumaling sa kapangyarihan ay palatandaan ng pride. Tunay nga na nakaka-addict ang power. Kapag naroon ka na sa rurok ng power, napakahirap po itong bitawan kahit na kinakailangan ng bumitaw. Ang desire for power ng mga apostol, hindi lamang si Juan at Santiago, kundi silang lahat, ay motivated ng selfishness. Verse 43, datapot sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sino mang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang punto ng Panginoong Hesus dito, ang kadakilaan ay nakakamit sa pamamagitan ng pagiging servant at ang karangalan ay binibigay sa mga nagpapakumbaba. Maaring napakatayo po ng ating pangarap kapag tayo po ay nagmumuni-muni lalo na ngayong maulan na nangangarap tayo na sinasabi natin, I want to change the world and make it a better place for you and for me and to the entire human race. Ngunit madalas, hindi natin maitupi yung ating pinaghigaan. Yung hugasin na ating mga plato, may kabuti na, pwede ng ulam. At the same time, yung electric fan, bahagya na lang gumagalaw sa sobrang kapal ng alikabok. Parang isang bagong pastor na nagsasabing, gusto ko mag-preach agad. Senior pastor agad. Ngunit dapat muna siyang magayos ng upuan, tumawak ng walis. Nalulugod ang Diyos kapag siya'y pinaglilingkuran natin ng may kababaang loob, maging sa tinatawag na limelight o backstage. Sabi nga sa James 4:6, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba.
Ang banal na kasulatan mula lumang tipan hanggang bagong tipan, may tema rin na itinataas ng Diyos ang nagpapakababa at ibinabagsak niya ang mga nagpapakataas. Kung meron tayong time, bisitahin natin muli yung kwento patungkol yung kasaysayan patungkol kay King Sennacherib ng Assyria, King Nebuchadnezzar ng Babylon, kung paano sila binagsak ng Panginoon dahil sa kanilang pagmamayabang. Sa tala ng ating buhay, naniniwala po ako na lahat tayo ay dumaan na sa tinatawag na humbling experience o humiliating experience. At ayaw nating i-share yan kasi tinatamaan yung pride natin. Kadalasan nangyayari ang mga bagay na ito kapag tayo ay nagmamataas. Parang isang boxer na binubuli lagi yung kanyang makakalaban. Pag ring ng bell, isang suntok sa panga, tulog agad. O kaya naman parang isang church member na iniisip niya na siya yung pinakamagaling sa lahat pagdating sa paglilingkod. Ako yung pinakamatalino sa lahat ng mga members, ngunit madalas ay nagkakalat. Verse 44. At ang sino man sa inyo, ang mag-ibig manguna, ay magiging alipin ng lahat. Sa verse 43, ang ginamit na termino ay servant. Sa Tagalog translation, lingkod. Ngunit sa verse 44, ang ginamit na term ay slave o alipin. Ang lingkod ay nagsisilbi ng kusang loob at na may kalayaan pa rin. Samantalang ang alipin ay total submission at surrender. Ibig sabihin, ang layunin natin bilang mga tagasunod ni Kristo ay maglingkod sa Kanya ng may undivided commitment at may kababaang loob. Ang tamang tanong ng isang lingkod ng Panginoon ay ganito po. Hindi ganito. Ano ang makukuha ko kapag naglingkod ako sa Panginoon sa pamagitan ng church na ito? Bagkus ang tamang tanong, ano ang maaari kong maibigay sa pamagitan ng aking paglilingkod? Paano naman yung provision? Paano yung mga pangangailangan ko? Ang Diyos na po yung bahala sa blessings. At kailanman, napatunayan ko po sa aking buhay bilang pastor, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Last verse, verse 45. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Nais ni Jesus na tumingin sa kanya yung kanyang mga disciples bilang pinakadakilang halimbawa ng humble service. Iniwan ng Panginoon yung kaitaasan upang bumaba sa lupa at iligtas ang mga hinirang ng Diyos, tubusin ang mga pinili ng Diyos. Hindi lamang siya ang supreme example ng humble service, kundi dahil sa kanyang humble service, wala na tayo sa kondemnasyon ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Gaano kalalim ang humble service ni Jesus? Pag sinabing humility, hindi talaga maiiwasan na humugot sa Philippians chapter 2. Gaano kalalim ang humble service ni Jesus? Verse 8 of Philippians 2. At palibhasay, nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. So verse 34 po ng Mark chapter 10, hindi natigil yung prediction ni Jesus na mamamatay siya, kundi sa huling bahagi nung nasabi, at pagkaraan ng 3 araw, ay magbabangon siyang muli. Ang kamatayan sa krus ay tanda ng kanyang kapakumbabaan, at ang muling pagkabuhay naman ay kapahayagan ng kanyang kadakilaan. Sabi sa Philippians 2:9-11, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na sa Jesucristo ay Panginoon sa kilulwalhati ng Diyos Ama. Sa madaling salita, ang resulta ng humble service ni Jesus na Diyos na nagkatawang tao ay karangalan at kadakilaan. Para i-conclude po yung ating message this morning, may 3 po akong bagay na gustong i-share. Summary and conclusion. Number 1, hindi natin kayang mag-alay ng humble service gamit ang sarili nating lakas at kakayahan. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Ang grace na nagligtas sa atin ay siya ring grace na patuloy na humubog ng ating mga puso't damdamin para makapag-offer tayo sa Panginoon ng humble service. Sina Juan at Santiago at iba pang mga apostol na nag-struggle sa pride ay later on itinalaga yung kanilang mga sarili sa humble service. Hindi dahil magaling sila,
kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Kung makita natin ang ating sarili na naglilingkod ng may kababaang loob, ito ay dahil lamang sa kanyang grace. Wala tayong may pagmamayabang na accomplishments sa harapan ng Panginoon. Kung natutokso tayong itaas ang ating sarili, bumalik lamang tayo sa grace ng Diyos. The grace of God always humbles us. Second, ang susi sa humble service ay ang pagtuon ng ating paningin kay Kristo. Habang mas napapalapit tayo kay Jesus, mas natututunan natin ang maging abang lingkod. Panghuli, ang humble service sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. 1 Corinthians 15:58, alam po natin yan. Maliit man o malaki, mapansin man o hindi ng kapwa, hindi nawawalan ng kabuluhan. Final words, sa biyaya ng Diyos, masumpungan nawa tayo ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya ng may kababaang loob para sa ikalalago ng Kanyang gawain, para sa ikabubuti ng bawat isa, at higit sa lahat, ang primary goal ng humble service para sa Kanyang kalwalhatian. Pagpalain po tayo ng Panginoon.